muna, no? Na-empower daw po yung mga disipulo niya. Yung takot po, yung pangamba, di po ba? Yung uncertainties nila kasi nawala ang Panginoong Hesus namatay So paano na kami? Paano na mangyayari sa amin? Kami ba susunod na ipapako sa krus? So yung may mga pag-aalala po na yun, na muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus, na-empowered po yung mga disipulo, no? At sabi po diyan, yung takot, pangamba, napalitan po iyon ng lakas ng loob, no? At tumapang po sila na maghayag ng salita ng ating pong Diyos. So, ganun din po tayo bilang mananampalataya, no? Bibigyan po tayo ng Diyos na kakayanang mapagtagumpayan po yung daigdig. Kaya po tayo, kapag po tayo, no, bilang mananampalataya, hindi na po dapat tayo nakakaranas ng iniwan na yata ako ng Panginoong Hesus, hindi na yata nakita na yung aking pinagdadaanan ngayon. Ito po'y sinabi ng malinaw na tayo po ng mabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus ay mas pinalakas po tayo, mas pinatatag po yung pananampalataya po natin. Amen po? So sabi po kaya nga po tayo nakakapagsabi na I can do all things through Christ who strengthens me. Di po ba? Angkinin po natin yan kasi kapag po din natin inangkin yan, andiyan po nakaabang yan. Sabi sa'yo, talunan ka di ba? May mga pinipid po sa ating isip niyan. Pero kapag po alam natin yung stand natin, yung faith natin sa ating pong Panginoong Hesus, hindi po kailangan na tayo po'y magkaroon ng mga ganong pakiramdam na parang hindi na yata ako nakita na hindi malayo na yata ako sa kamay ng ating Diyos. Di po ba? Ang Panginoon po hindi nagbago noon, ngayon at kailanman. Kung ano po yung pangako niya sa mga disipulo, pangako din po niya sa atin yan. Amen po? Kalampakan po natin ang ating po Panginoon. No? Ang sabi po dyan, you are empowered. No? Saan po ba tayo na-empowered? Di po ba? Naranasan po ba natin sa ating mga buhayan ngayon? Sa ating pong pananampalataya? Na-empowered nga po ba tayo talaga? Tayo po ba may malalim na pagkaunawa sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus? Nakikita po ba tayo sa mga taong nakapaligid po sa atin, no? Yung buhay po ba natin nabawang talaga? Yung buhay po ba natin na yung dati po bang ikaw ay namatay na? Yung po bang bagong buhay ay nakikita sa pamumuhay po natin ngayon bilang ating pong bilang mananampalataya po? Sabi po dyan, kapag oo po yung sagot natin, ay tunay pong nabuhay ang ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Hesus. Alam na po, no? Napakagandang paalala po talaga ito ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya po mga magulang, mga kapatid, no? Kung minsan po ay naiisip natin o nararanasan po natin na bakit kaya kahit anong pagsisikap ko, parang hindi ko naman nararanasan yung pagpapala ng ating Panginoon, no? At yung parang walang katagumpayan yung aking buhay, wala akong kasiyahan. Minsan po, meron tayong feeling na empty or yung feeling of emptiness, di po ba? Walang joy, di po ba? Walang kasiglahan, wala po tayong yung inner joy na sinasabi sa ating pong paglilingkod o sa ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesus. Ay ito po'y dapat po'y siyasatin po natin ang ating pong mga sarili na baka po wala tayong talagang kaugnayan sa ating pong Panginoong Hesus, no? Or wala po tayong koneksyon sa ating pong Diyos. Kapag po kasi hindi tayo konektado sa Diyos, di po ba? Wala po tayong power para magtagumpay sa mundo. Amen po ba doon? At sabi nga po dyan, you are empowered. Pero kung hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, tayo po'y manghihina talaga. Hindi po tayo ma-empowered, no? So sabi po, doon na po tayo sa pangatlo. Sabi po dyan, it gives us hope concerning our own resurrection. No? You can be confident in your future. Sabi po dyan, hindi lang po pala ang Panginoong Hesus ang nag-resurrect. Sabi niya kasi, concerning our own resurrection. Di po ba? Ito po'y malawak na sa akin po, personally, ang pinaunawa po sa akin ng ating Panginoong Hesus yan. Kanina yung sinasabi ko na ang ating pong Panginoong Diyos ay muling nabuhay. Di po ba? Yung ano po natin, yung pananampalataya po natin sa Kanya, nagkaroon po talaga ng mas malalim, mas matatag na pananampalataya sa ating Panginoon. Although ang sinasabi rin po dito, sabi niya,
In 1 Corinthians chapter 6 verse 14, by His power God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Ito po yung napakagandang pangako ng ating pong Panginoong Hesus sa atin, ano? Na sinabi po niya diyan na isang kasiguruhan po na tayo po, no, bilang mananampalataya, kung paano daw po binuhay ng ating Diyos Ama, ang ating pong Panginoong Hesus mula sa mga patay. Meron din po tayong pag-asa na bubuhayin tayo muli sa pamamagitan po ng kanyang pong kapangyarihan. So ito, kung i-relate po natin sa pangkasalukuyan nating dinaranas, no, na yun nga po yung sinabi ko kanina na parang ang layo na ng kamay ng ating Panginoon sa akin. Ano ba ito? Kung kailan naman ako naglingkod, saka naman ako parang sunod-sunod naman ang problema, di po ba? Ito po, kapag tinignan po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, bakit hindi po tayo magtitiwala sa Kanya na yung pangako po niya na yan? Amen? Na yung po pangako niya na yan, bubuhayin po tayo muli. Hindi lamang po physical body or yung magkakaroon po tayo ng heavenly bodies, pero yung kasalukuyan po natin na nangyayari sa kasalukuyan nating buhay, bubuhayin po tayo. Baka kasi nawawala na yung pananampalataya ko sa Diyos, nanlalamig na ako. Parang yung paglilingkod ko, parang sinisisi ko na bakit ba? Kasi ako yung napasok pa dito, di po ba? No? So, ibig sabihin lamang po nito ay pati yung po ay bubuhayin ng ating pong Panginoong Hesus, yung ating pong mga nanlalamlam na pananampalataya sa Kanya. Amen po? So, sabi po dyan sa John 14, verses 1 to 3, ito pinapakagandang pangako ng ating pong Panginoong Hesus sa muli niyang pagbabalik. No? Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. No? So ito po'y very comforting na pangako ng ating pong Panginoong Hesus, hindi lamang po sa mga disipulo niya, kundi po sa atin din po na tunay na kinilala po ang gawain ng ating pong Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. No? So sabi po niya dyan, ito po kasi kausap niya po yung mga disipulo niya bago po siya umakyat ng langit, di po ba? At sabi niya po dyan, yun nga po, na do not let your hearts be troubled. Sabi niya, ito po'y nakausap niya po yung mga disipulo niya, ito po'y paalala ng katiyakan ng ating Panginoong Hesus na siya'y muling magbabalik. No? Napakahalaga po na yung pagtitiwala po natin sa Diyos, na tayo po man, may mga challenges naman talaga tayo sa buhay, hindi naman talaga mawawala yan, di po ba? Yung mga takot, uncertainties, di po ba? Pero kapag po natutunan natin na walang hindi kayang gawin ng Diyos, no? At kapag po iisa-isahin natin yung mga pangako na yan, tulad po nito, no? Paano hindi po natin pasasalamatan ang ating Panginoon? At paano kung hindi tayo aasa sa mga pangako niya yan na Kanya pong ibinigay sa atin, no? Ito po yung nagbibigay ng pag-asa natin sa hinaharap. Dahil nga po nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, tayo man po ay bubuhayin muli upang makasama natin ang ating Diyos. Amen? Amen po. So tayo po, hindi po tayo dapat